Ilang komento rin ang naglabas ng pangamba na baka mauwi ito sa bangayan ng fandom ni Kim at Nadine. Nga nangyari, may bangayan na nga. Okay, ang magagawa lang natin, mga chika tayo dito sa Chika Patrol, Kim Pao community, hindi naman tayo makikipagbangayan. Wala tayong any kind of toxicity sa community natin dito. Tayo ay nag-uusap-usap lang, nagbibigayan lang tayo ng updates, but wag nating atakihin. Dinidiscourage ko kayo na atakihin yung fans, ibang fans ng kabilang team. Okay? Kasi first of all, hindi naman to yung love team na merong feeling na involved. Siguro baka magre-react ako negatively kung kasama diyan ni Paolo si Jay, si Janine. Baka doon medyo magre-react ako, 'di ba? Or kung makakasama nila sa isang pelikula si Xian Lim, di ba? Xian Lim or Gerald Anderson, baka doon magre-react ako because merong mga feelings na involved sa mga yan before. May mga emotional attachment before, may mga chismisan before, rumors before. Doon medyo magre-react ako negatively. Pero Nadine, nothing to worry. Panatag tayo dyan. Di ba? Agad namang nanawagan ng kapayapaan ng maraming tagahanga ng Kim Pao at hinikayat ang fans na huwag magpadala sa intriga. Sa ngayon, nagsanib puwersa ilang supporters ng tambalan upang ipagtanggol ang kanilang mga idolo laban sa negatibong komento online. Alright. Isa sa mga nangunguna dito na nakaintindi sa sitwasyon ni Paolo Abilino ay si Carlos Miguel at doon pa sa iba naming mga kakilala. At lalong-lalo na doon sa mga solid ni Kim, okay lang daw sa kanila na makagawa ng ibang project si Paolo. Kasi nga 'di ba natatandaan ninyo nung nagkaroon ng interaction si Kim at saka si Paolo sa Discord with their fans, ang Kim Paulandia, di ba nabanggit nga nila doon na meron silang project na gagawin at na-good luck pa nga si Kim yata yun or si Paolo, ganon. So yun mga kachika, legit yun magkakaroon talaga, sinabi talaga nila yung sa Discord. So merong ibang projects na niluluto and yun na pala yun, eto na pala yun. Yun pala yung pinag-usapan nila, I think that was last year December. Diba? And according to sa mga nababasa natin, according to sa nababasa natin at mga naririnig natin na mga chika sa atin at nababasa nating mga direct message sa ating social media account, sinasabi nila na itong project na to ni Paolo ay noon pa, ilang taon pa, bago pa yata, nung naglinglang pa yata nung naglinglang pa yata ito bago pa naglinglang. Sabi 2022 pandemic days. Dahil sa hirap makapag-shoot internationally, kinancel yung project. Or hindi cancel, sorry for the term, pinospone muna yung project. So ayun, pinospone muna. Bago pa sumalang itong si Paolo sa Dinlang, meron siyang commitment sa Viva na hindi matapos, hindi maumpisan kasi nga busy pa si Nadine. Tapos wala pa yatang makuhang project, wala pang magustuhang plot story o story plot itong si Nadine. Yun nga, siyempre correct ko lang din si Sir Ray Pumaloy or hindi pala correct, dagdagan ko na lang din. Hindi lang naman si Nadine yung busy. Busy rin siyang Kim Pao this past few years. Remember, 2023, 2024, 2025, until 2026, lagari ang Kim Pao. So hindi lang si Nadine ang busy, hello. Baka mas busy pa nga ang Kim Pao dyan kasi napakadami nilang project. For the past 3 years, nakadalawang series na kaagad sila. 3 pala, 3 pala series. The Alibi. Di ba? What's Wrong with Secretary Kim? Linlang, 3 series and then a movie. Wala pa dyan yung mga ginawa nilang tour nationally and internationally.
'di ba? Yung mga mall tour na nilagarik, sangkaterbang premiere night, sangkaterbang mga tawag dito, fan meet na ginawa nila, MediaCon. Di ba, sabi nga ngayon, si Kimi pre-book na, fully book na hanggang December 2026. Di ba? Grabe, ang dami-dami nilang project, wala na nga silang time mag-date solo. So, di hamak naman na feeling ko ha, I'm not really sure with Nadine, no offense ha. Hindi ko sure kung si Nadine ba talaga mas busy kaysa sa Kim Pao. Pero ako ilalaban ko, busy ang Kim Pao since 2023. Sure ako dyan. Alam niyo naman si Nadine, di ba marami siyang dapat na consider sa kanyang mga ginagampan ng mga roles at project para at least mapanatili yung kanyang pagiging actress. Kasi meron siyang ganun eh. Meron na siyang ganung thought. Yun na nga, okay, going back. At wag niyo naman bakbakan si Paul kasi trabaho lang naman ito. At kung naintindihan ni Kim yung sitwasyon, yung karera ni Paul, di ba dapat niyo ring maintindihan? At buti na nga. Ngayon, agree ako kay Sir Ray Pumaloy dyan. Kay sinabi niya na wag natin banatan si Pau. Okay, let's be more open-minded. Tanggapin natin to like magiging part na to ng araw-araw natin. Magiging part na to ng history natin. Wag na natin parang i-bash. Wag natin i-forfeit, wag natin i-boycott. 'Di ba? Kasi yung siguro iba kagaya ni Queen Catherine, hindi niya daw talaga matanggap officially, and it's okay. Pero doon sa iba, 'di ba? Ako kasi kagaya sinabi ko, hindi ko siya gusto emotionally, personally, pero professionally speaking, I'll still support the series. Okay, kasi I have no grudges against Paulo, and idol ko rin kasi si Paulo, mga chika. Idol ko rin siya. Walang pinagkaiba yan siguro na, alam niyo yun, kung dumating man yung time na si Kimi, meron siyang ibang collab team, for example. Dahil si Kimi idol ko rin, and I don't want Kimi to have a movie with very low ticket sales, susuporta ko pa rin si Kimi. Okay? Kasi I am a Kim Pao fan, but I am also a Kim Chu and Paolo Abilino fan. Di ba? So, isuporta ko sila pareho. Okay? Pero emotionally, hindi ko talaga against ako na magkaroon sila na ibang collab team. Susuportahan ko lang sila kasi no choice. No choice eh. Kailangan eh. Di ba? Umaga, trabaho eh. Parang kayo, yung mga OFW natin dyan, ayaw nyong umalis ng bansa, wala kayong magagawa, kailangan magtrabaho eh. Diba? Ganun. Ayaw nyo pumunta sa Qatar, si Queen Catherine. Ayaw nyo mag-Qatar eh. Kailangan kumayod, pambayad ng mga bills eh. Gutom sa Pinas eh. Ayan, lately na lang po bumalik si Nadine sa showbiz. Kay Vice Ganda, movie nila. Kaya tanong ng Kim Paula dyan, hayaan natin yung araw na kanya-kanya na silang kapartner. Wag naman ganon. Ayoko munang dumating sa ganon. Madam Eve, ayoko muna magkanya-kanyang iper. Gusto ko sila pa rin. Ayun. Gusto ko walang wala sila. Sila daw rin mag-collab team. Wala sila ibang collab team. Di ba katulad nung nakarama sinasabi ko, mga nakarang episode namin, sa Amin at saka sa Abante Liling, okay lang sa akin na may partner si Paolo doon sa mga actress na meron na talagang solid na relasyon sa ibang tao. Like itong nga si Nadine kay Christoph Barrio na non-showbiz. Okay lang yan kasi hindi sila, walang magtatangka na sila ay i-pair sa isa't isa. Kung meron magtatangka, ay basag na kaagad yan. Erase na kaagad yan. Kasi alam niya naman, ang tagal-tagal na ng relasyon ni Nadine kay Christoph at saka magkasama sila sa negosyo at marami na silang, At marami na silang... Inainin na din eh. Diba? Ayan.
Yes, true. After sabihin niya din with James Reid na wala na si Nadine sa limelight. Kaya ako naglaylo ako sa FB, daming selosa doon. Sa X na lang ako at IG, pero paminsan-minsan na lang to update lang ni Kimi. Pag meron kayo nababasa ng mga comments about Pao na di maganda dyan, wag na kayo mag-react. At saka Netflix naman po ipapalabas na sa inyo po yan, isusuporta kayo sa kanila. Huwag nating gatungan. Correct. Ayan. Basta kung ako sa inyo mga chika, suggestion ko lang naman. No? Ay, syempre, may kanya-kanya naman tayong pananaw. Kung maglipa naman yung mga lalabas na mga picture na yan or kung ano man, mga related sa series ng Pao din, kung hindi nyo kayang suportahan, wag na lang natin sabihan ng hindi maganda. O, di ba? Kumbaga, parang pagka plastikin nyo na lang. Yan yung matanggap eh. Di ba? Plastikin nyo na lang. Kumbaga, hayaan nyo na lang. Plastika na lang tayo. Pero wag na lang natin i-bash. Diba? Foul yun. Masasaktan din si Paolo noon, and if Paolo is hurt, Kimi will be hurt too. So plastikin na lang natin. Minsan yung pamamlastik, nakabubuti rin yan eh. Diba? Mas okay na sarilinin na lang natin yan. Hindi pa natin nasaktan yung ibang tao. Diba? May konting bangayan ngayon online sa pagitan ng fans ni Kim Chiu at fans ni Nadine Lustre. Pero karamihan nito ay fan war lang sa social media, lalo na sa X, Twitter. Hindi naman mismo ang dalawang artista ang nag-aaway. Ano ang dahilan ng bangayan? Magkakaroon ng project o pelikula na magkatambal kina Paolo Avellino at Nadine Lustre. Dahil dito, may ilang fans ng Kim Pao, Kim Chiu plus Paolo Avellino, na na-disappoint. May mga nagsabi pa na baka hindi nila suportahan ng movie dahil gusto nilang si Kim lang ang kapartner ni Paolo. Resulta, may bash at parinigan sa social media sa pagitan ng Kim Pao fans at fans ni Nadine. May mga fans naman na nagsasabing trabaho lang ito at acting collaboration lang. Importanteng point, walang personal na away sa pagitan ni Kim at Nadine. Sa showbiz, normal lang na i-partner ang actor sa ibang artista para sa bagong project. V, sa madaling sabi, fan war lang, hindi naman conflict ng mga artista mismo. Sa tingin ko, normal lang ang nangyaring fan war, pero ipinapakita rin ito ang toxic side ng love team culture sa Pilipinas. Ano ang nangyari? May mga larawan at balita na magkakaroon ng project sina Paolo Avellino at Nadine Lustre sa Paris. Dahil dito, may ilang fans ng love team na Kim Pao, Kim Chiu plus Paolo Avellino, na naggalit at nagsabing baka hindi nila suportahan ang pelikula. May mga posts pa na nagsasabing gusto nilang si Kim lang ang partner ni Paolo sa mga proyekto. Opinyon ko, 1. Hindi dapat gawing personal ng fans. Trabaho ng artista ang umarte sa iba't ibang partner. Kung laging pareho lang, mahirap silang mag-grow bilang actor. 2. Walang away ang mga artista mismo. Ang bangayan ay kadalasan fans lang sa social media, hindi sina Kim at Nadine. 3. Ganito talaga ang epekto ng love team culture. Sa Pilipinas, malakas ang sistema ng love teams kaya nagiging sobrang protective ang fans, pero minsan nagiging limitasyon ito sa career ng artista. Check! Sa madaling salita, okay lang suportahan ang paboritong love team, pero hindi kailangan i-bash ang ibang artista. Mas maganda kung suportahan na lang ang project kung gusto at irespeto kung may ibang partnership. Ang nangyaring fan war sa pagitan ng supporters ni Kim Chiu at Nadine Lustre ay malinaw na halimbawa kung paano ang kultura ng love team sa Pilipinas ay maaaring magdala ng sobrang emosyon sa social media. Sa balitang lumabas tungkol sa bagong project ni Paolo Avellino at Nadine Lustre, natural lang na may mga fans ng Kim Pao na nakaramdam ng disappointment o pagiging protective, lalo na kung matagal na nilang sinusubaybayan ang relasyon ng love team sa screen. Pero sa kabilang banda, ang ganitong reaksyon ay nagiging dahilan kung bakit madalas ang fan wars ay nagiging mas toxic kaysa sa dapat. Sa pangyayari, walang personal na away sina Kim Chiu at Nadine Lustre. Pareho silang profesional at nagtatrabaho lang sa mga proyekto na may kontrata at commitment sa kanilang career.
Ang banta o hinaing ng fans ay hindi dapat nakakaapekto sa artista mismo at dapat maunawaan ng fans na ang entertainment industry ay tungkol sa collaborations, experimentation at growth ng bawat artista. Kung lagi lang nilang ipipilit na manatili sa parehong love team pairing, hindi lang mahihirapan ng artista sa career development, kundi nawawala rin ang pagkakataon ng fans na makita silang mag-evolve sa ibang roles at challenges. Bukod dito, ang ganitong fan wars ay nagre-representa ng isang broader social trend sa fandom culture sa Pilipinas. Ang sobrang attachment sa love team ay kadalasang nagdudulot ng pagkiling, overprotectiveness at minsan ay cyberbullying. Handang na iprotesta ang bagong pairing o i-bash ang ibang artista, mas productive kung ang fans ay magpapakita ng suporta sa proyekto at sa talento ng bawat artista kahit hindi sila aligned sa kanilang favorite pairing. Sa huli, ang balitang ito ay paalala na ang fandom ay dapat maging positibo at nakaka-inspire, hindi nagiging sanhi ng away o galit sa ibang supporters. Ang tunay na loyalty ay nakikita hindi sa pagsalungot sa iba, kundi sa pagtangkilik sa talento at pagsuporta sa growth ng paboritong artista. Marami pang pwedeng idagdag sa balitang ito para mas malinaw ang context at epekto nito. 1. Background ng project. Ang bagong project ni Paulo Avellino at Nadine Lustre ay isang film or TV collaboration. Hindi malinaw kung anong genre, pero ayon sa ilang sources, romantic drama or romantic comedy ang format, kaya natural lang na may reaksyon ng fans ng previous love team na Kim Pao. Mahalaga itong punto. Acting assignment lang ito, hindi indication ng personal na away o preference ng artista. 2. Reaksyon ng fans. Ang fan wars ay karaniwan sa social media sa Pilipinas. May ilang posts ng Kim Pao fans na nagulat o na-frustrate at nag-comment na si Kim lang ang dapat na partner ni Paulo. May mga Nadine fans naman na nagprotekta sa artista nila at nagsabing career growth lang ito, normal lang ang bagong pairing. Nagiging malinaw dito kung gaano ka-invested ang ilang fans sa love team culture, minsan sobra na sa punto na nagiging toxic ang online interaction. 3. Perspective ng artista. Walang pahayag sina Kim o Nadine na nagpoprotesta sa bagong project, karaniwan sa mga artista sa Pilipinas na may existing love teams na gumagawa ng project sa ibang partners para sa career flexibility. Ang mga artista ay kadalasang profesional at hindi naaapektuhan ng online fan wars kahit nakikita ng fans na dramatic ang situation. 4. Epekto sa love team culture. Ipinabakita nito ang pressure ng love team culture sa Filipino showbiz. Ang fans ay gusto nang manatili ang parehong pairing. Minsan, nagiging sanhi ito ng online harassment at bash sa ibang artista o fans. Pinapaalala rin ito sa mga fans na ang career ng artista ay higit sa kanilang fan attachment at dapat suportahan ng growth at bagong opportunities. 5. Pagtingin sa hinaharap. Kung magiging matagumpay ang project ni Nadine at Paulo, posibleng magbukas ito ng mas maraming opportunities para sa kanila kahit hindi ito aligned sa original love team. Maaaring matuto ang fans na mas flexible sa suporta at makita na pwede pa rin nilang mahalin ang paborito nilang love team kahit may ibang project silang kasali.